Tinuldukan na ng Comelec and Bank ang imbestigasyon laban kay Senador Rodante Marcoleta. Nag-ugat ang usapin sa hindi umano pagdedeklara ng ilang donor sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE noong 2025 elections. Batay sa rekomendasyon ng Political Finance and Affairs Department ng poll body, wala matibay na basihan para sampahan ng kriminal na kaso ang senador. Ang isang kandidato base doon sa batas na ito na Republic Act 7166 ay hindi nagdetalye ng dapat idetalye na nire-require sa kanya ng Section 109 ay hindi na siya liable criminally. Maaaring may liability civil pero sa ating pong batas administrative at pwede lang pagbayarin depende sa posisyon ng mismong involved na respondent. Gayunman, inirekomenda ng Comelec na kasuhan ang tatlong donor ni Marcoleta. Bigo raw ang mga ito na magsumite ng report of contributions sa itinakdang panahon matapos ang eleksyon. Ayon sa Comelec, obligasyon ng mga donor na ideklara ang lahat ng kanilang ibinigay na kontribusyon. Yung pong tatlo ay dapat kasuhan sa Law Department ng Comelec ng kasong criminal or election offense sapagkat ito yung pagiging decriminalize noong mismong hindi pagre-report ng tama ay hindi applicable sa mga nag-donate. Nauna nang ipinaliwanag ni Marcoleta na ang natanggap niyang 75 milyong piso mula sa tatlong individual ay ibinigay bago pa man ang campaign period. Dahil dito, iginit niyang hindi ito saklaw ng SOSE at may tuturing na personal na pondo. Sinunod din umano nito ang desisyon ng Korte Suprema sa kasong Peñera versus Comelec. Sa kanyang SOSE, umabot sa halos 139.9 milyong piso ang ginastos ni Marcoleta sa kampanya. Mas mataas ito kumpara sa deklaradong yaman sa kanyang SALN. Pero paglilinaw ng Comelec, ang usapin ng SALN ay wala sa kanilang jurisdiksyon. O, ayan yung mga operation attorney Sala. Meron kay Bato, meron kay Marcoleta. Nalalabuhan ako sa desisyon na yun. Bakit? Kasi ang legal issue tumanggap ka ng donasyon, hindi mo dineclare. Ang tanong ngayon, bawal ba yan? Ngayon, para malaman natin yan, hindi dapat dinidismiss kagad yan. Dapat, kasi kung ako ang dinidemanda nyo na ako tumanggap ng donasyon, i-demanda nyo ako para yung hukuman mapatunayan na yung aking tsorya ay tama. Kasi pag ganyan, tao, bakit dinismiss ka ganyan? I-file mo, and then let the court decide whether that is in violation of the law or not. Yan ang dapat na tamang prosedimento. Kasi unfair yan sa dinidemanda mo, unfair din yan sa kagaya niyan. Yung mga donor daw, kakasuhan. Tapos yung tumanggap, hindi. Kailangan malaman natin talaga, ano ba talaga yung batas na yan? Papasok ba yan o hindi? If you will dismiss it now, unfair sa lahat ng partido yan. Magkakaroon ng pagdududa na niluto ninyo. I-demanda nyo para malaman. Anyway, hindi naman non-bailable yan. Hindi masisira yung kalayaan yan. Mas maganda yung hukuman mismo. Magsabi, wala, hindi tama yan demanda nyo, dismiss yan.